Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 26, 2024. Patuloy nga po ang paglakas ng habagat. Ito nga po ay nakakapekto na sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Quezon, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Metro Manila at natitirang bahagi ng Calabarzon at ng Mindanao. At yung natitirang bahagi naman ng Luzon, asahan naman natin dyan yung localized thunderstorm. Ayon naman po sa latest update ng European Center sa ating advanced weather forecast, meron nga po tayong posibleng dalawang sama ng panahon na imomonitor na posibleng magdulot nga po ng pagulan sa ating bansa. Yung isa nga po ay nasa West Philippine Sea at yung isa naman ay nasa eastern section ng Luzon. Dito naman po sa ating rain map animation, mamayang alas 10 ng umaga, wala naman tayong naasahan pa mga posibilidad na pag-ulan, pero pagdating nga po ng hapon, by 3 p.m. magkakaroon na nga ng mga mataas na tsansa ng pag-ulan ang halos sa malaking bahagi ng Luzon, Metro Manila, Southern Luzon, at western section ng Visayas at maging sa parte ng Mindanao. Mataas po ang tsansa ng mga biglang pagbuhos ng pagulan. Pagdating po ng gabi, ganun pa rin po, mataas pa rin po ang mga tsansa ng pagulan at dahan-dahang mawawala naman po yan pagdating ng alas 10 ng gabi. At magkakaroon na nga po tayo ng low pressure area na imomonitor dito nga po sa eastern section ng ating bansa. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po by August 27, patuloy nga po na malakas ang habagat. Pagdating po ng hapon, magkakaroon na po tayo ng mga tsansa ng pagulan hanggang sa gabi. Pagdating naman po ng August 28, sa umaga nga po, mahina ang mga pagulan na posible nating maranasan. Kung mapapansin nyo po, hinahatak po yan ni Typhoon Shanshan, itong habagat, kaya mas lalo pong lumalakas. Sa umaga po, mga isolated rain shower ang ating mararanasan, pero pagdating po sa hapon, malaking bahagi na po ng ating bansa ang makakaranas ng pagulan at pagdating din po sa gabi. By August 29 naman po, mataas po ang tsansa ng pagulan sa umaga sa may Palawan. Pagdating po ng hapon, halos sa buong bansa ay mataas ang tsansa ng pagulan hanggang pagdating po yan sa gabi. At ito nga po, meron tayong low pressure area na imomonitor na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. By August 30, asahan din po natin magkakaroon ng possible low pressure area sa may parte ng West Philippine Sea. Asahan pa rin po natin pagdating nga po ng hapon at ng gabi, mataas po ang tsansa ng pag-ulan. By August 31, yung low pressure area nga po dito sa may parte ng West Philippine Sea at yung isa ay nasa eastern section na nga po ng Visayas. Pagdating po ng hapon at ng gabi, mataas po ang tsansa pa rin ng pag-ulan. Pagdating naman po ng September 1, ito nga po yung low pressure area sa eastern section ng Bicol Region at yung isa po ay nasa West Philippine Sea pa rin. Pagdating naman po ng September 2, mataas pa rin po ang tsansa ng pagulan, kaya iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan. At yung low pressure area po natin na nabuo sa West Philippine Sea, dediretso po yan dito sa may parte nga po ng China at magkakaroon ulit ng panibagong low pressure area sa parte ng West Philippine Sea. By September 3, malakas po ang pag-ihip pa rin ng habagat na magdudulot nga po ng pag-ulan sa ating bansa. At pagdating naman po ng September 4, dito nga po malaki po ang tsansa o mataas ang tsansa na mag-develop ng isang bagyo. Itong low pressure area na nasa parte ng West Philippine Sea, pero nasa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero ito pong dalawang sama ng panahon pa,
na nandito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon. Ito pong isang low pressure area na to, mataas po ang tsansa na malusaw dahil nga masahatakin po yan ng mas malakas na posibleng mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo. Ito nga pong nasa eastern section din po ng extreme northern Luzon. Sa ngayon nga po, wala naman tayo nakikita posibilidad ng landfall scenario, pero magdudulot po ito ng matinding pagulan sa ating bansa na posibleng magdala na naman po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pero again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kung mapapansin nga po natin, everyday po nag-iiba ang ating advanced weather forecast. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.